Pinapaniwala ang libingan na mula pa sa panahon ng Kastila ang mga butas na ito sa paanan ng simbahan ng Morong sa Rizal. Ano kaya ang posibleng kasaysayan nito? At kung isa nga itong sementeryo galing pa sa panahon ng mga Kastila, bakit hindi ito nare-restore hanggang ngayon? Upang malaman kung gaano nakatagal ang sinasabing mga libingan, ay babalik tayo sa 1578 nang matatag na mga Presiskano ang parokya ng Morong at nang magawa ang kauna-unahang kahoy na simbahan noong 1586. Hanggang sa maitayo taong 1620 ang simbahan ng Morong, ang Diocesan Shrine and Parish of St. Jerome na mas kilala bilang Morong Church. Upang mas maging malinaw ang mga katanungan sa aking isip ay minabuti kong balikan ang sementeryo at ang simbahan ng Morong. Kaya mula sa Antipolo ay pupuntahan ko ito. Kung bakit ko sinabing babalikan ko ito ay 2021 nang una kong madiskubre ang sinasabing libingan sa pamamagitan ng post ng sementeryo Heritage Cemeteries of the Philippines na meron daw silang nadiskubre na mga butas sa ibaba ng isang hagdan sa simbahan. At ang teorya nila ay isa itong Spanish era cemetery. Pinuntahan ko ito at inalam ang sagot sa tanong na kung kailan ba ito dito nailagay o naitayo. Pero umuwi akong bigong malaman mga buto, ito. Parang binabalot na lang nila. Tapos ilalagay dyan. Hindi ko alam hindi ako sure. Pero siguro ganun. At paglipas ng 5 taon ay muli ko itong babalikan upang masagot ang mga tanong na iyon. Sa pagdating ko sa simbahan, ay tila ba ako'y haharap sa lumang ako. Dahil sa isa sa pinagsisisihan ko nun, ay hindi ko man lang nalaman ang kasaysayan ng mga libingan. At ang nasa isip ko ngayon ay kailangan ko itong masagot. At di ako aalis dito nang hindi ko nalalaman ito. So yun explorers, nandito na tayo sa simbahan ng Morong. And titignan natin kung ano yung itsura niya sa loob tsaka sa labas bago natin puntahan yung pinakang pakay natin dito, which is yung Spanish era cemetery na sinasabi nila. Ang simbahan ng Morong ay itinayo sa isang mataas na lugar gamit ang mga bato at mortar sa ilalim ng Chinese master craftsmen. Matapos nang ang naunang kapilyang gawa sa kahoy na itinayo ni Blas de la Madre de Dios ay masunog kasabay ng malaking bahagi ng bayan taong 1612. Talaga to na mataas. Bundok to, nilipat to siya nung pinakauna dahil nasunog yung unang simbahan nung sinunog ng mga Chinese ba yun? Chinese. Opo. Yung urong nasunog, nasdama yung simbahan. Tapos nilagay siya rito sa mataas. Tapos malayo sa para kung magkaroon ng baha o sunog ulit, hindi na siya madadamay. Kaya itinayo sa mataas na lugar ang simbahan ay upang makaiwas sa mga ganong pangyayari maging sa mga pagbaha. Pero hindi naging madali ang pagtatayo ng nasabing simbahan dahil ito ay itinayo sa pamamagitan ng persahang gawa. Kahit mapababae at mga bata ay kinakailangan magtrabaho upang matayo lamang ito. Ito yung binabayad ng mga tao pag dumaan. Nagbabayad sila isang ganito para makadaan sila sa mundo. Tapos yung binabayad nila na ganito, ito na siya yung sa simbahan. Yung sa gilid na din siya sa simbahan. Kaya po siya nagawa itong harap. Bali pinersa yung mga dumadaan. Opo. Bago ka dumaan, magbayad ka ng isang ganito. Forced labor po yung ginawa rito. Tama. Ito yung loob niya, explorers. Ito yung pinakaloob niya. Sinasabi, explorers, na meron daw Spanish era na tunnel dito na maglilid papunta dun sa munisipyo ng Morong. Sa may unahan, sa may altar, sa ilalim nun, may secret tunnel. Kung di ako nagkakamali kung nasa altar ba yun. Kasi yun nga, sa bawat mga simbahan dati, madalas talaga, lalo na sa mga mahalagang mga lugar, pero mga ganun na kung sakali mang salakayin, makakatakas sila. Nang matapos ang simbahan noong 1620, ang toreng mataas sa harapan ng simbahan o ang bell tower ay na-renovate sa pamamagitan ng paring si Maximo Rico na kumomisyon kay Bartolome Palatino. At nang matapos ito taong 1853 ay ito na ang siyang itsura ng bell tower hanggang sa ngayon. Currently pala, explorers, itong kampana sa likod ko is hindi na pala siya tumutunog. Kaya siya tinigil na patunugin gawa ng dahil sa malakas yung yung tunog. So ang inaalala is baka
sa lakas ng tunog na yon, masira tong bell tower. So currently, kapag may mga misa, tumutunog na lang pala yan through speaker, recorded na. Medyo delikado siyang patunugan ng malakas na kampana dahil nga baka may mga mabitak. Kaya yun nga, kapansin-pansin din ngayon na dito sa bell tower sa may harap is may mga bitak na nga. Kitang-kita na meron ng mga bitak. Sa gitna nito is yung pare dati na nagpatayo nito is si Maximo Rico. Andun siya sa may taas, nakalagay is 18 something. Pero hindi na siya mabasa dahil nga kumupas na, tapos tinry din i-trace yan pero hindi na rin siguro kinaya. Pagtapos nating malaman ang kasaysayan ng simbahan at makwento kung gaano nakatagal ang lugar, ay pupuntahan na natin ang inihinalang mga libingan. Sa isang hagdan sa gilid ng simbahan ito makikita at mapapansin agad ito sa pagbaba. Sa paglapit ko dito ay isa agad sa pumuko ng atensyon ko ang gitnang bahagi nito na tila isang altar. Etong gitna na to parang altar. Hindi ko alam kung ano yung setup niya dati. Pero sa pagkakaukit dito sa may dulo na to, tsaka dito sa dulo na to, mukha siyang altar. Tapos may mga pwedeng lagayan ng mga kung ano-ano dito. Halimbawa, mga kandila, mga pag-aalay. Oo nga, no? Pwede nga. Tignan nyo tong isang na to. Isang bloke na to. May nakahulma siya, explorers. Na parang lapida. Diba? So recently, meron pang lapida ditong nakalagay. Ano naman yung magiging dahilan kung bakit nandito to? Etong parang semento na to. Anong magiging dahilan bakit magkakaroon yan dyan? Kundi, may nakalagay dyan na lapida. Ang mga butas naman na meron dito ay may iba't ibang lalim at nasa mahigit 30 ang bilang nito. Hindi ganun kalawakan ang mga butas nito at tila kasya lang dito ay ang mga buto o mga namayapang sanggol ng panahon na iyon. Malalim siya, tapos sa tingin ko kasya yung isang tao. Sa tingin ko kasya isang tao dyan. Pati dito, maiksi lang. Tanaw mo na agad yung pinakadulo ng pader. Ang nakakalungkot lang dito, explorers, yung mga nakatambay, tinatapunan nila ng mga basura at kung saan nila sinusuot. Hindi nila alam na itong lugar na to is parte ng kasaysayan ng bayan nila. Ayan kung makikita nyo yan, may mga basag na mga bote. Tapos dito, may mga basag din na mga plato or bintana. So, isa sa mga kapansin-pansin din, etong ang gilid. So, kung makikita nyo itong gilid na to, etong nasa may bandang left side nung sinasabing cemetery, maikli lang yung mga butas. Most likely, kasing kapal siya nito, kasing laki siya, tsaka kasing lawak siya nito dati. Pero throughout the years, nasira na lang siya dahil sa kung ano mang dahilan, siguro lindol or kung ano man. Ito, kasing pantay lang siguro niyan dito dati. Isang buong pader siya dati na paganito. Katulad siya nito na malamang is dati hanggang dito din. Katulad siya nito na hanggang dito din. Siguro to dati, nakasulat siguro sa mga dating adobe niyan na nakaharang dyan. Siguro bawat nakatakip na mga adobe is may sulat. Tapos kung sino yung nandyan, anong taon namatay, anong taon pinanganak, siguro dyan nakalagay sa may unahan. So kung makikita nyo dito, ito mukha siyang may kadikit pa eh. Diba? Mukha siyang may kadikit pa. So possible merong nakaharang dito na isang maliit na adobe. Dito, hanggang dito lang siya. Nakaharang siya ng ganyan. Yung mga butas na nasa bandang pader nung simbahan is maikli lang. Pero itong mga nandito, kung makikita nyo, itong mga nandito malawak.
malawak siya. Sa may gilid din, sa may bandang kaliwa, malalim din. Pero yung mga nasa pader, may iksi lang. Sa may bandang taas naman, explorers, makikita nyo naman dito, tinubuan na ng mga halaman. Kasi siguro, ito lang yung medyo mahirap abutin na hindi maaabot ng mga nag-aano dito, naninira or kung nagtatapon. Siguro itong taas lang yung hindi nila kayang abutin. Kaya ito, nanatili siyang merong mga halaman. I think nasolve ko na kung paano gumagana tong sementeryo na to nung panahon ng Kastila. Siguro wala pa tong fence na to sa harap. Kung sino man yung dumadalaw dito dati, pag pupunta rito, sa bawat mga nakalibing dito, merong mga lapida. So pagdadalaw sila, sa mga lapida na yun, dito sila maglalagay ng mga kandila sa tapat nung lapida ng dinadalaw nila. Pwede rin, no? Sa tingin ko, kung paano siya gumagana. Siguro ganun. Dito sila lalapit sa mga lapida na nandito. Pwedeng mali ako, pero yun yung naiisip ko. Yun nga po, meron din po sana akong tanong kung totoo ba na yun yung nasa baba. Ano siya? Cemetery talaga siya. Itong, hindi Dito, po, ito yung po. mga kwan, yung parang May mga butas? buto. Opo. So, nilalagyan ng mga libingan. So paano po talaga siya? No? Spanish era na parang lagayan lang siya. Kita mo yung mga butas-butas. Opo. Oo. Sa pagtatapos ng pagdodokumento ko sa sinasabing libingan, ay inakala kong dito na ito magtatapos. At malabo ko nang malaman pa kung kailan ba nag-exist ang Spanish era cemetery na ito. Pero sa kwentuhan kasama ang isang staff ng simbahan, ay may sinabi siyang dapat kong malaman. Ito pong sementeryo na to na nasa baba. Dati pa yun. So possible po kasabay nito o Malamang ganun dahil yung bakod na yan, nauna simbahan tapos yung bakod. May pando niya kung anong taon yun doon. Sa gilid na nakaukit sa bato. opo. May nakaukit po. Oo, kung anong taon siya. Kung anong taon po ginawa Oo, yung... yung bakod. Okay. Saan po siya nakalocate banda? Yun, hanapin mo sa gilid. Somewhere po dito. Pinuntahan ko ang side kung saan ang sinasabing ukit nakalagay. Pero sa laki nito ay di ko alam saan sisimulan ng paghahanap. Kaya sisimulan ko maghanap sa kanang bahagi kung saan tinuro sa akin. May mga ilan-ilan ako mga nakikitang mga ukit. Ngunit hindi naman ito ukit ng isang taon. Ang sinasabi kasi ng staff sa akin ay ukit daw ito ng taon kung kailan na itayo ang pader. Ayan, may nakalagay na ukit dyan. Meron din dun sa may bandang taas ng adobe na yun, no? Pero hindi ko alam saan dito. Start natin mula dun sa dulo, papunta dun sa may dulo na yun. Kasi dito daw, sa bandang likod na to, nandito daw yung ukit. Pero, di natin alam kung saan dito. May nakalagay dun, ADIE. A-D-I-E. Tapos, mayroon pa ritong S-I-J. Tapos, ito, ADIE. Kung mababasa mo siya. Pero, ang hinahanap ko dito, yung sinasabing taon. Kung kailan daw ginawa tong ano na to, pader. Kasi possible na kasabay nung Spanish era na cemetery, possible na kasabay nito, yun, ginawa. So kung makikita natin kung anong taon, mas malilinawan tayo. Sabi ni tatay, dito daw sa may bandang likod na to eh. So dapat nandito yung ukit na yun. Nang hindi ko ito makita sa side kung saan ko inakalang tinuro sa akin ni tatay, ay mula sa side na iyon ay dahan-dahan kong hinanap ito hanggang sa kabilang side kung saan nakatayo ang libingan. Akala ko hindi ko na ito makikita at nang mapukaw ng atensyon ko ang ibang parte ng ukit ay nagulat ako. Ayun yata. Ayun o. Ayun o. Kikita niyo yun? May sulat na yun o. Oo nga, may nakasulat nga. Oo nga. Ito pala. So, nadaanan na natin siya kanina. Ito nga. Letter D, tsaka E.
Tapos ano to? 1830 ay 24. 1824. DRO ba to? DRO to. DRO. Draw de 1824. Draw de 1824. Ay hindi, may may ano pa. May karugtong pa. Anong letra to? E. Letter E to. Tapos may ukit pa dito. May dugtong pa to. May biyak lang. Ito. Nakita ko na. Ito yung karugtong niya. So E, draw. Pwedeng Dedro. Pangalan Dedro. Sino Dedro? Ah, may S pa dito. Ito S oh. Kita niyo ba yan yung S? Ito oh. Pa S. Wala na akong alam na may pangalang draw. Kundi si San Pedro. S. Pedro. 1824. Ah, San Pedro de 1824. Yun yung nakasulat. Ayan, may biyak lang siya. Tapos, siguro itong S na nasa unahan, may tuldok yan. Pedro na siya, kasunod. Tapos de 1824. 1824, malamang ginawa tong pader. Tapos itong San Pedro, si Saint Peter. Hindi ko alam kung yan yung taon kung kailan ginawa tong pader na to kasi nauna yung simbahan bago to. Ito pala siya. Nasira na lang. Ito yung nag-iisang ukit dito. Pero hindi ko alam kung kasabay nito yung mga ukit na nakita natin kanina. Pero ito yung pinakamalinaw na merong taon. Itong nag-iisa na to na nasa paanan nung simbahan. Lahat ng teorya at mga obserbasyon ko ay naging mas malinaw dahil sa mga nadiskubre ko. Ang ukit, ang kasaysayan ng simbahan at mga pader na nakapalibot dito. 1578 nang matatag ang parokya ng Morong. 1586 nang itayo ang unang kahoy na simbahan. Nasunog naman ito noong 1612 at upang maiwasan ito ay inilipat ito sa isang mataas na lugar. Nang matapos ito noong 1620, upang maprotektahan ang paligid ng simbahan ay nagtayo dito ng pader taong 1824 at sa kung kailan sa panahon na iyon ay naitayo na ang sementeryo at ginagamit siguro ito ng mga Espanyol para sa mga buto o mga sanggol at meron itong altar kung saan nakadikit noon ang mga lapida para sa mga dumadalaw. Yan ang tingin kong kasaysayan ng lugar dahil sa mga impormasyon na ito ay mas naging malinaw na ito. Natutuwa akong sa pagbabalik ko dito ay mas napapalinaw ko pa ang kwento nito. Bagay na hindi ko nagawa nung ako ay pumunta dito 5 taon na ang nakakaraan. Pero isa sa hindi ko maatim ay ang unti-unti nitong pagkasira dahil sa napabayaan nito at tinatapunan ng mga basura na tila hindi ito napapahalagahan. At sa paglipas ng panahon, kung mananatili itong ganto ay tuluyan na itong mawawala. Dahil kung isa nga itong sementeryo galing pa sa panahon ng mga Kastila, bakit hindi ito pinapahalagahan at nire-restore hanggang ngayon?